Amen. Magalingkod ang tanan. Trusting God in every battle. Madamo nga mga Kristohanon nakabalo sang kamatuoran, but when trial comes, no, nagapanik. And I think base tanan kita guilty sina. There are believers who sincerely desire nga magkabuhi nga matarong, yet become overwhelmed o mag-abot ng kahadlok, mag-abot ng discouragement, mag-abot na ang doubts. Ang issue is not knowledge, but ang issue diri is they fail to exercise their faith. No? Tandaan natin, ang kamatuoran dapat patihan ta. Diba? We need the belt of truth. But it must believed. Ang righteousness must be trusted. Ang gospel must be relied on. No? Tandaan natin, church, ang pagtuo hindi ilang gapati kita nga may Diyos. Faith is continually relying upon God every day. No? Hindi lang galing nga balanta ang Diyos, balanta nga may Diyos, gasalig kita, gapati kita sa Diyos. Pero ang pagtuo, ang kabuhi nga Kristohanon nga nagatuo is nagasandig sa Diyos sa matag adlaw. When trials and temptations and suffering comes, ang question is, hindi lang anong nabalaan ko, pero ang question is, saligan ko gid man bala ang Dios sa sini nga sitwasyon, no? Tandaan naton ang tumuluo continually trust God, nagasalig sa pulong sang Dios, makatindog sa atak sang kaaway, paagi sa paggamit ya sang taming sang pagtuo. So the shield of faith in verse 16 again ang balya diri, above all, no, putting on the belt of truth, the breastplate of righteousness, no, the gospel of peace. Pero ang balya diri verse 16, above all, taking the shield of faith. No, si Apostle Paul diri, again, upod diya ang mga soldado kay ara siya sa house arrest. And nakita iya ang mga gamit sang soldado sang Rome, and ginalantaw ya, and the Lord spoke to him, no, with spiritual realities. I don't know kung mapakita nato dira, no, amo ni ang Roman soldier, no, amo na ang iya nga faith, amo na ang iya nga shield. Actually, there are two kinds of shield sang mga Romano nga soldado. May ara nga gamay lang that is circular, ginagamit na ya sa hand-to-hand combat. No, kung do ga ispadahay kamo, no, ga lapitay kamo, amo na yang nga shield ang ginagamit. But Paul was referring sa dako nga shield nga ginatawag na statum, no? Ang kadakuon niya sini 2.5 feet wide, ang kataason niya sini around 4 feet tall. No, do pariyo siya nga nagabitbit sila sang door, no, wooden door. Gin-design ini for survival. No, may duwa siya ka layer of wood nga gin-glue. But silingon damol ini. Around the edges may metal rim, no, para nga hindi siya dali-dali mabuka. Kag inside, no, sa sulod sa likod sini ara dira ang leather strap so that hindi sakit kung ibit-biton sang soldado ang ini nga shield, no. I don't know kung makita nato na do amo ni tsuraya. Medyo silaw gawa, pero I hope you can see the picture, no. Antes mag-away, ang mga soldado ginasok ni nila ang leather, no, ang panit nga cover nila sa ilang nga shield sa water ukon sa special nga oil. Nga ko ang mga kaaway magpana, no, hindi lang pana, but when the enemy throws their arrow, normally ginadip na nila sa pitch, no, or sa oily substance, na pagtiro nila, hindi lang maka-cause damage, pero masunog, kag maglapta ang sunog, kag maguba ang formation sang sining mga soldier, no? So ining leather nga ginhuluman,
Hindi lang siya nga hindi matapikan sang kalayo, but it actually extinguish sang fire. No? And then, Brother JD, I don't know kung mapakita naton ang ilang formation. Na, no? So, ari, the way sila, no? So, gamarcha na sila para magpana ang kaaway, may tabon sa una, may ara tabon sa likod. No, kay nga arrows rain down from every direction. Kag ang mga soldado with this kind of shield padayon nga maka-move forward kag makalusob behind enemy lines. Kagari pa gid no, kung ang soldado nga isa manalaw kag magpalayo, the formation will be destroyed, and it actually speaks sang spiritual truth. No? Nga kung kita man mag-isa-isa lang, it will affect the church. No? Kag hapos kita targeton sang kaaway. No? Kaya nga tandaan natin, God never intended the Christian life to be lived alone. Amo na gani nga nagatingog kita sa simbahan. Amo na gani that we have ministries nga gina-workan naton. Nagapakigbahin kita. Why? Because this is the way the Lord designed us. We are soldiers in one army. Diba? We stand together, we pray together, we encourage one another. O amo na gani ang mga naga-isolate na sa ila self. Ay, hindi na ako magsimba, mabasa lang ko Bible diri. No, when temptation comes, when trials, no, mag-aabot, dasig sila mapukan. No, and God has given us the local church as a shield wall against the attacks of the enemy. No? Kaya nga, kung discouraged ka, you can talk to someone. No? Kung may mga doubts ka sa faith, you are on the crisis ng imong faith, you can ask some questions and then masanagan. No? That is the design of God. So this is the picture of the Roman shield. Ano karon ang principle that the Word of God is trying to teach us? No, the principle is that, no, hambal ni Apostle Paul din in verse 16, taking the shield of faith. No, in order to withstand the enemy's attack, dapat magkabuhi kita sa pagtuo. Dapat may pagtuo kita sa Diyos. Ang Roman shield was not just decorative, no? It was made for battle. Pagtandaan natin, the moment you trusted in Christ as your Savior, you entered a conflict. Hindi man siguro kita kabati isang bullets nga nagalinupok, hindi man siguro kita kakita isang espada nga naga-ignite, no? But tandaan natin, every day, we are in an unseen battle. Raging in our minds, in our hearts, sa aton mga panimalay, and even sa aton nga testimony. That is why the Apostle Paul said, above all, take the shield of faith. Why? Verse 16, ang balya diri. No? Anong principle diri? Dapat magkabuhi kita sa may pagtuugid kita. We have a dangerous enemy. Ang basa verse 16, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. May malaot. Tandaan natin, the devil, hindi lang ni siya myth, hindi lang ni siya symbol sang kalautan, but he is real, he is personal, kag he is an intelligent enemy. Alam niya ang yawa. Balaan niya kung paano ka laglagon. Balaan niya kung paano i-destroy ang imo testimony. No? The Bible described him as the devil and the embodiment of evil. Ang tanan nga sa yawa is corrupt. His character, his motive, ang pamaagi, ang purpose sang panulay, malaot. Ang bali Jesus gani sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. Hambal naman ni Apostle Peter sa 1 Peter 5:8, be sober magmaalam, be vigilant magbantay, because your adversary, the devil, kasubong sang leon, no, nagaluyong kag nagapangita sang iya nga biktimahon. Tandaan naton, no, if we are Christians, nanging target na kita sang kaaway,
Satan hates everything that belongs to Christ. Kontra ni Satanas ang pulong sang Dios kay amo ning naga-expose sang truth. Kontra ni Satanas ang iglesia sang Dios. Kay sila ining nagamarcha sa paghimo sang kabubuton sang Dios. Kontra ni Satanas ang Christian homes. Kontra ni Satanas ang faithful marriages. Tandaan naton mga pamatanon, the devil hates you. No, kung magkabuhi kamo para sa Dios. No, kontraya ang mga pastors nga nagawali sang kamatuoran kagina, gin-on ko akong Facebook, and then may gin-post ang friend ko. No? And then may isa ka pastor, speaker sa mga conferences. I remember may mga upod ako sa seminary nga because ang preaching ni pastor, nag-surrender sila sa Bible school. Pero ang ending, si pastor, ay nag-careful. No? It started sa counseling. No? May mga nagapangayodan counsel. And then later on, sa lawig nga counseling, na-fall si pastor sa hindi na eksakto nga emotion. Naguba ang iya ministry, no? Naguba iya testimony, naguba iya panimalay. Why? Because the devil hates those who preach the truth. He hates missionaries who proclaim the gospel. No, ang goal sang yawa hindi ilang nga mangin uncomfortable kita, pero tandaan natin ang goal sang kaaway is to destroy us, to oppose the kingdom of God. Tandaan natin mga Christian, hindi natin pag-i-underestimate ang aton kaaway, no? Kay do pariyo lang kita sang soldado kung hindi ta napagpatihan, no, gapawala-wala lang kita and then dugay-dugay, why kita kabalo. Ara na siya sa likod naton, nasaksak yan na kita, no? So we have an enemy, a dangerous enemy. And then ano makita natin pag sa verse 16? The enemy launches fiery darts. Ining nagabaga-baga nga baslay nga arrows. No, ining arrow did more than pierce. It burned. It spreads destruction. Kay magpana sila kung ay mo na-soak ang imo yang nga shield sa special nga substance, pag igoy sa pana mo masunog na kay may oil siya nga daan. And then malato na sa iban pagit nga mga shield, and it will destroy the formation and it will doom, no, sang army. No, so likewise ang yawa, no, gin-design niya ining mga baslay not just to wound us but to set our lives on fire. No, sunugon niya ang kabuhi sang mga Kristohanon. No, ano ining mga baslay sang yawa? The thoughts of lust, no, ang kailigbon, the thoughts of bitterness, may kaakig kaya sa imo isig kataw, nagahandom ka pa magbalos. The thoughts of fear, the thoughts of doubts, these are the fiery arrows of the devil. No? Kaya isa ining mga baslay sang kaaway, it comes through discouragement. You have prayed for something pero ay ginsabat. I remember sang si Judah sa hospital, no? Nga GCS3, magamba ka GCS3, may GCS, may mga coma scale, no? Ang GCS9, I think, kita na, no? GCS8, ganubo. Kung GCS3, but silingon, 0 na ang reaction sang mata sa light, hindi na makabatsyag, kaguay na sang response. Ang bako, Lord, tinaga, nga damo, dungol nga kabataan, nga sinunoy. O pagtapos, hindi lang yung nagahigda siya, ga-seizure. Imagine din na drip na, no? Ang iba niya gatumar, di ba, bulong, tag-isa once a day. Pero ara, drip. Kag hindi lang isa, lain-lain niya klase isang anti-seizure. Pero bag, Lord, pray kami, why is it nga duay isang sabat? No, kaisa, if we are not careful, no, ining mga unanswered prayer, it can lead us nga mag-lose sang faith. No, possibly a loved one died. Maybe may ara nga financial burden nga do kabudlay na gid idalahon. And then mahabal ang yawa. Does God really care? No? Dumduman yo kay Adan kag kay iba.
Nag-question lang itong yawa. Abaya, tuod gid naghambal ang Diyos sao? No? Ginbutangan niya doubt sa mind ni Eve that maybe the Lord is withholding something. No? Nga ginbutangan niya doubt sa mind ni Eve ang character kag ang goodness sang Diyos. Tandaan nato mga kautoran, Satan knows our weakness. Pero tandaan nato no, biskan ano pa ang kalayo sang iyang baslay, God has already provided a shield, no, para mapatay naton ining mga baslay sang kaaway. No? So this is the principle. We must take up the shield of faith. No? Hambal ni Paul, hindi positive thinking, hindi self-confidence, but shield of faith. Anong bot silingon sini? This is our daily active trust in God. If things don't come your way, if things don't go your way, still trust God. Ang balsang Colossians chapter 2, 6-7, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. No? Subong paano nato nabaton si Jesus? By faith. Subong aton Christian life nag-umpisa sa pagtuo. Ang aton Christian life dapat i-maintain man sa pagtuo. Hambal ni John Stott, no, ining faith nga ginanamin ni Apostle Paul, this describe, hambal ni John Stott, this faith is the believer laying hold of God's promises in times of doubt and depression. Depressed ka? You are doubting? Still, saligi. Hambal ni John MacArthur, this faith speaks of the basic trust in God for our daily help. No? Tandaan natin mga kauturan, faith means trusting God's word more than your feelings. Isa atong feeling, lain, di ba? Ang pagtunag hambal, my circumstances may change, but God will never change. Mahambal ang pagtuo, I don't understand what is God doing, but I know that He is good. Adong duman nyo sa Romans 8, no? All things work together. Biskan sakit man na, biskan budlay man na, pero ang shield of faith will sustain you. No? It makakita ka beyond sa makita mo subong. Oh, you remember sa kay Abraham, ang iya pagtuo. During that time, no, if you study archaeology, Ur is one of the most advanced cities. May ara gani sila nga cooling system na yan sa ilang mga balay. And then si Abraham, gitawag ang basang ni isang Ginoo, Abraham, buwa ka na. Kay mga pagan sila, buwa ka kadto ka sa lain nga lugar. Nagsunod si Abraham, nag-istar siya sa tent, nag-istar siya sa kamingawan, and for the rest of his life, waaya na lambot ang syudad. Or naabot niya man ang syudad, pero it was not a comfortable place. Pero ano ang hambal sa Book of Hebrews? Si Abraham, ginpangita ay ang syudad. No, syudad nga hindi ginhimo sang kamot sang tawo. Syudad nga ang pundasyon ang naghimo ang Dios. No? So faith in God, faith gives victory. Ang balya diri para mapalong niyo ang nagadaba-daba nga baslay sang kaaway. Ye shall be able. This is God's promise. This is God's enabling. No? Ang fiery darts nga ni, maybe temptation, accusation, fear, and discouragement. Pero tandaan naton waay sang baslay sang kaaway nga hindi kaya patyon sang taming sang pagtuo. Tandaan naton, faith does not prevent the battle. Hindi bot silingon nga gatuo ka, safe ka na, or hindi ka na mag-agi sa kabudlayan. Pero faith protects us in the battle. No? Bayaw imo shield. Discourage ka? Gina-attack ka sang kahadlok? Overwhelmed ka sang anxiety? Feeling mo defeated ka? Bayaw ang taming sang pagtuo. Trust God's promises.
Trust God's character. Saligi ang pulong sang Dios. Kay waay gid sang Dios ginapaslaw ang iya mga katawhan. Hebrews chapter 13 verse 5, promise ang Ginoo, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi ko ikaw pagbayaan, no? Hindi ko ikaw pag-isikway. No? Number 3. So amo na the picture, the principle dapat magkabuhi kita sa faith, and then our perfect example. Kadto kita sa Luke chapter 4. Ang pinaka-perfect example naton diri is no other than the Lord Jesus Christ. Before Jesus started His ministry, gin-test siya sang kaaway. Can you imagine 40 days? No? Nga waay kaon-kaon. Ano si Jesus ka-weak? And then in verse 2, nag-abot ang yawa, and then nag-tempt kay Jesus. No, grabe ang gutom niya. Verse 3, and the devil said, if thou be the Son of God, command this stone that it be made bread. Kung tuod kang anak sa Diyos, subuabin niyang tinapay, nga mangin, ang bato nga mangin tinapay. Hindi sala nga magkaon si Kristo, pero sala kung maghimo si Kristo sang action that is independent of the Father's will. So Jesus trusted the provision of God. Yes, why ako pagkaon subong? Yes, nag-fasting ako subong. Pero I will trust that God will provide for me. No? Gingamit ni Jesus ang pulong sa Diyos. That man shall not live by bread alone. No? So he trusted his Father's provision. Gindala naman siya sang kaaway dito sa bukid. Ginpakita ang mga ginharian. Hambal sang yawa. Oh, hindi ka na kinanglan mag-agi sa krus. Hindi ka na kinanglan i-torture. Hindi ka na kinanglan mapatay. Makuha mo ang crown without the cross. Makuha mo ang ginharian without Calvary. Obrahalan, bawo ka lang sa akon. No? Hindi mo kinanglan mag-antos. Hindi mo kinanglan i-reject. Hindi mo kinanglan agyan ang lansang. Hindi mo kinanglan sa luon ang kasingkal sang amay. Pero ano ang hambal ni Jesus? It is written, thou shalt worship the Lord thy God. Hindi lang si Jesus nagsalig sa provision sang amay. He trusted the Father's plan. Ang plano sang Diyos. He refused shortcut. Sa isa gusto natin ang shortcut. And then ano pagidiri? Gingamit naman sang yawa ang Bible mismo sa Psalm 91. Sige, lumpat di bala sa templo. Sa luon sang angel imutiil. Hambal na sang Bible. But Jesus had faith. He trusted the Father's promises. No? Intabog ang yawa. Kaya nga, may complete confidence ang Ginoo sa saad sang Diyos. Kaya nga, gin-distort to, gin-take to sang yawa out of context. When temptation comes, ask, kung abuton ka sang pagtilaw, pamangkuton mo, ano ang ginhambal sang Diyos? Kung abuton ka sang kahadlok, pamangkuton mong kaugalingon mo, ano ang ginsaad sang Diyos? When doubt comes, ask, what does His Word declare? The shield of faith is not merely believing nga may Diyos. It is believing God enough to obey Him even when obedience is difficult. No? Isang budlay magsalig, sige lang. Amuni ang kabuhi isang pagtuo. No? So ang pamangkot diri, last na lang. What we can see here, paano natin i-apply the practice of faith? Remember, trust God's word more than your feelings. Amen? Hambal sang Isaiah 40 verse 8, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of God shall stand forever. Feeling mo do hindi gid mano, pero balaan mo saad na sang Dios. Salig. No? When your feelings contradict,
God's Word. Believe God's Word. No? Kung ang guilt nagambala, hindi ka na mapatawad sa Diyos. Tanda, sabton mo siya, no? The blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all our sins. No? Trust God's Word more than your feelings. Trust God's sovereignty during trials. Doon duman si Job. Nadula tanan, but he still trusted God. Nadumduman si Joseph, no? Pinalangga sang iya amay, gindala sa Egypt to be slave. Padayon nga nagpabilin sa Diyos. Pero ginhisaan pa gyud. Ginbutang sa prisuhan, why na chance sa magwa, but he still trusted God. Nadumduman si Apostle Paul, kapila siya ginhaboy, kapila siya ginbakol, kapila siya gin-attempt nga patyon. Can you imagine, gahulat na ikaw pagsulat niya sa kay Timothy, no? Pagsulat niya sa 2 Timothy, gahulat na siya sang iya kamatayon. Pero ano gyapon hambalya, no? I have fought a good fight. May kaisog siya gyapon. Why? Because he trusted in God. No? Biskan naglabog ulo ya, he still trusted in God. Si Apostle Peter sang ginlansang siya sang suli. No? Si Apostle John sang ginhaboy sa boiling oil. He still trusted God. Si Apostle Matthew, I believe, ginpaguyod sa kabayo. Can you imagine, kagbakulo ng kabayo, kung di na mag-abot. Oh, wasak-wasak ang lawas. Si Isaiah, ginpihak ang lawas niya. He still trusted God. Trust God, God's sovereignty during trials. And daliin na lang kita, no? 2 more. Stand together with God's army. Amo na hindi magbulag sa church. Mag-participate sa life ng church. Kay kasubong sang Roman soldier, kung ikaw lang nga isa-isa, masagang mong tubang, pero ang likod mo, vulnerable. No? Therefore, hambal din sa Galatians 6 verse 2, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. And ari pagid, no? Look, continue, keep looking to Christ. Never forget nga ang aton pagtuo is only as strong as the one in whom we place it. Ang gahom hindi sa aton pagtuo, ang gahom is ara sa Dios. No? Ang aton confidence hindi nga ay dako akon pagtuo. Ang aton confidence is that may faithful kita nga manluluwas. Last verse naton, Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So gani mga kauturan, tandaan naton, mag-abot ang kabudlay, ang doubts, ang mga mapait nga bahin sang aton pagkabuhi. Hindi ka malingkang, padayon nga magtulok sa kay Kristo Jesus. Imagine nato no, ang battlefield nga naglinong na. Ang mga pana naguluntat na ang ilalupad. Waay na sing mga aso. Kag makita nato ang mga soldado sa gyapon nga nagatindog. Nga nakatindog sila. Hindi bangod kay waay sila ginatake, hindi bangod ang ila kaaway mahina, hindi bangod nga ang away no hapos, nagtindog sila kay waay nila ginbuy-an ang ila taming. So ang pamangkot diri sa sininga aga, kaptan mo bala kag ibayaw ang taming sang imo pagtuo. Padayon ka bala nga magasalig sa Dios biskan daw hindi mo siya mabatyagan. Will you believe His word above your feelings? Padayon ka bala nga magakapyot sa saad sang Dios biskan ang sirkumstansya nagapamatok sa imo. Magatindog ka bala upod sa imo mga kauturan kay Kristo instead sang sa mag-away nga isahanon. Last verse naton diri sa liwat, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
Ibayaw ang pagtuo, magtindog sing malig-on, salig sa Dios, kay ang away iya sang Ginoo. May the Lord bless sa sininga aga na pangabaytanan sa pagduko sang aton mga ulo, iyong sang aton mga mata. The Apostle Paul speaks here a very practical truth. Ang pamangkot ni Rido, ano kadalom imo pagtuo sa Diyos. Hindi enough nga maghambal ka, kilala mo ang Diyos. Pero ang pamangkot diri, do you really trust God sa matag adlaw? Bilang Kristohanon, basi ang imo shield ginpa naog mo na. Basi discourage ka. Maybe you are tempted. Basi may kahadlok ka. Tandaan naton, banguna pagsalig mo sa Diyos. Magpanumbalik sa pulong sang Diyos. Trust His promises. Magpalapit upod sa mga kaanakan sang Diyos. Fix your eyes on Jesus. Kay siya ang captain nga nagdaog na sang kaaway. Trust Him. Gaduha-duha ka pa? Ask the Lord, increase my faith. Kasubong sang prayer sa mga disciples. See the promises of God. See the power of God. Kag basi may-ari diri, hindi ka paya imo Christian, hindi mo ni mabitbit ang shield of faith kung hindi ka magsalig sa kay Kristo mismo. Ang pinanaton ka dako nga protection sa kaaway is kung makapasaghuli kita sa Dios paagi sa kamatayon kag pagkabanhaw sang iya nga anak. So if you are not yet a Christian, talik diyang sala. Balik sa Dios paagi kay Kristo Jesus. Saligi siya nga hugot sa imo tagipusoon. Bantuna siya bilang imo manluluwas kag Ginoo sang imo kabuhi. Give your life to Him, and He will be there for you. Kung may mga doubts, kung may mga kabudlayan, hindi magbulag sa Ginoo, balaan yang iya ginaobra, siya ang magadaog ng aton away. Mag-pray kita. Heavenly Father, salamat gid for your goodness. Thank you, Lord, for reminding us the importance of faith. Kagabay pa, Lord, ang faith namon diri sa Victory nagagrow. Hindi lang, Lord, intellectually balaan namon kung anong pagtuo, but sa amon heart, sa amon experience, may pagsalig gid, Lord, kami sa imo, bisan ano pa man ang matabo. Help us, Father God, to look unto Jesus. Buligi, Lord, kami na hindi lang magsalig sa balatsagon. Help us, Lord, to cling sa imo mga saan. Kay bisan ano pa, Lord, ang magkalatabo, we will remain standing and moving forward. Bangod, kasalig kami sa imo. So, of the Lord, kami diri sa Victory, kabay pa, Lord, ang tagsa namon ka faith, mag-grow pagid, kag mag-strengthen pagid, hindi lang sa amon, kundi sa isig katumuloon namon. Tanan ini, Lord, ginaampo namon kag ginatugyan, in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, the author and the finisher of our